Hello, magandang araw Pilipinas. Alam ko talaga namang napaka-importante ng ating breaking news dito ng ating mga pasabog at talagang kailangan malaman ng buong sambayan ng Pilipino sa ang sulok man sa mundo. Hindi na natin patatagalin, kasama na natin ang ating kasama sa pakikipaglaban dito sa mga pandaraya sa eleksyon. Alright, at ito na po siya, Attorney Glenn Chong. Attorney Glenn, how are you? Ayan, thank Hello, you Ate for... Claire. Magandang gabi. Hating gabi sa inyo dyan sa LA. Sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, magandang hapon po sa inyo. And to all Filipinos across the world, magandang araw po sa inyo lahat. And thank you for continuing to support Maharlika. Yes, thank you, brother. Sa ngayon, ang mga kababayan natin, no? Kanina, naka-receive ako ng text messages na mga nag-aalala pa rin sila sa online voting na yan, na pag-usapan na natin in the past, since napapalapit na yung election, right? Okay, so papalapit na yung halalan, minabuti kong kasama ka dahil alam ko patuloy ang pakikipaglaban mo kahit na tinanggal yung iyong Facebook page. Right? Wala pa rin Ate pong Claire, Facebook page. thank you for lending your voice to this cause. Yes, of course. So, Attorney Glenn, I believe naka-attend ka dun sa testing and sealing ba? Pwede mo ba kaming bigyan ng information kung ano na ba talaga yung sitwasyon ngayon sa mga darating na araw? Dahil nag-aalarma na nga yung mga tao na may mga malaking dayaan. Even ako, nag-receive ako ng information na for sale talaga ang halalan at may mga nag-o-offer ng 100 million sa mga senador. Kung gusto mong manalo, magbabayad ka lang ng 100 million ay ipapanalo ka. On your part sa iyong pakikipaglaban dyan, ano ang latest? Ito ngayon, Ate Claire, mga kababayan, kaya pinili ko nga dito ako dadaan sa kay Ate Claire kasi para we can reach out to more Filipinos abroad and here in the country para mapaabot talaga natin to sa ating mga kababayan because mainstream media is really complicit dito sa mga pagtatakip nito ng sindikato sa COMELEC and of course itong mag-asawang bangag na nasa Malacanang. Anyway, Yes. mga kababayan, Ate Claire, para po sa Yeah. inyong kalaman, ito mga araw na to beginning siguro kahapon or May 5, 6, 7. A few days before the elections, i-deliver na yung mga makina, yung automated cheating machines ni George Garcia. Kasi binago nila yung pangalan eh. Dati vote cheating machines, ngayon automated cheating machines, cheating pa rin. Mga kababayan, linawin natin ito. I will not call that by its kung anong tawag nila dyan because nawala that in na. essence is a cheating machine. Medyo naghang ka kanina, no? Sige, tuloy-tuloy, Attorney Glenn. Medyo naghang tayo. Go ahead. From the So start. I will never call those machines what they call it, but let's should call it what it actually is. It's a cheating machine. So automated cheating machines nila George Garcia ng COMELEC, dinideliver na yan ngayon sa mga polling centers, sa polling centers. Tapos dadalhin yan doon sa mga polling precincts. So ang polling precincts, ito yung classroom, mga kababayan, para maintindihan po ninyo. Ang polling precinct, ito yung classroom. Ito yung clustered precinct. Dati kasi established precinct yan. Yung mga maliliit pa yung presinto sa mano-mano pa. Tapos cluster nila, so naging clustered precinct. Yung clustered precinct na yan, nasa loob ng polling center. Ang polling center, yun yung eskwelahan. Ang polling precinct, yun yung classroom. Okay? So maintindihan ninyo ha. Polling center, ang eskwelahan yan. Ang polling precinct, ang classroom na nasa loob ng eskwelahan na yan. So yung mga makina diniliver na yan ngayon and then nilagay yan temporarily doon sa polling precinct, sa classroom para magkaroon ng final testing and sealing. Okay. So sa final testing and sealing procedure, nandoon na yung mga poll watchers, yung mga accredited poll watchers, magbabantay sila, i-initialize yung makina. Then may 10 test ballots yan. So magti-test sila. Yung 10 test ballot, isa-isa ipasok doon sa makina. And then i-check nila doon sa resibo. And in this case, i-check din nila doon sa
sa screen. In this case, ang tiningnan daw nila election return na nasa screen. So, hinanap nila doon yung ballot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, pagkatapos niyan, i-zero ulit yung makina and then walang transmission. Hindi magtitest ng transmission. Ang transmission ay sa araw lamang ng halalan. Pero yung 10 test ballots, tinitest talaga yan yung kung tama ba ang resibo, tugma ba doon sa balota, ang tugma ba doon sa election return, para malaman natin kung mapagkatiwalaan yung vote cheating, yung automated cheating machine. And in this case, hindi nga talaga. Nandaya talaga. Kaya nga ang title natin, Huli ang Dayaan ng COMELEC. Kasi huling-huli talaga. So, ang nangyari nito mga kababayan, this is a case in Butuan City. Matagal ko nang sinabihan ang grupo ni Ching Plaza kasi si Brigadier General yata siya sa reserve. Tumakbo siya ng mayor ng Butuan City. So, pinasabi nila sa akin kung pwedeng sinabi ko sa kanila na totoo yung dayaan. Matagal na yon. So, walang nangyari doon. And although they told me to come and help them, hindi naman ako pumunta. Kasi hindi naman na-finalize yun. Then kagabi, I received 3 calls from 3 different persons about yung nangyari kahapon. Nag-final testing and sealing kahapon sa Butuan City. May 6. Okay. May 6. Oo. May kasi 6. Okay. yung kina Christine Takahashi, yung tumatakbong mayor ng Lapu-Lapu City is today ang final testing and sealing. So iba-ibang dates yan. 5, 6, 7, 8 just before the elections. So ang sa Butuan is kahapon, May 6. So apparently, nagpadala sila ng, kagabi they called me at 10 o'clock na yata yun eh. Nag-uusap pa kami. So ang sabi ko sa kanila, okay, inireport nila sa akin yung nangyari sa testing and sealing kahapon. So ang sabi ko, may rally kami sa COMELEC, pwede kong ipalabas yan sa publiko, and then of course, naisip na kita, mag-live kami ni Ate Claire pagkatapos ko sa COMELEC. So kanina nag-rally po kami sa COMELEC at tingnan po ninyo yung video ni General Romeo Poquez. Romeo Poquez po yung kanyang... Share natin mamaya. Romeo Poquez, P-O-Q-U-I-Z. Romeo Poquez. P-O-Q-U-I-Z. Yung sinabi ko, pinost niya. Siya kasi actually, Ate Claire, ang Intramuros Administration ayaw ng mga rally-rally. Pero inako ni General Romy yung lahat ng responsibility. Kaya nabigyan kami ng permission. So nakapag-rally kami kanina, bukas and until Friday. So kung gusto po ninyo, mga kababayan, malapit lang po kayo. Kung gusto po ninyo, dumalo po kayo doon sa rally para makita naman ng COMELEC na interesado tayo na malinis yung eleksyon natin. Oo, so ngayon, ang sabi ko sa kanila, i-take up ko to sa rally and then kami ni Ate Claire sa hapon. So ito na ngayon. Pero kailangan ko ng ebidensya. Hindi pwedeng kayo-kayo lang magsabi sa akin, I need the evidence. So, alas 2 ng umaga, pinadala sa akin itong ating ipapakita ngayon sa ating mga viewers. Oo. Pinadala yung isa alas 2 ng umaga, tapos may nagpadala ulit alas 4 ng umaga. And then, tinawagan ko talaga si John Ray. Si John Ray kasi John Lee. Si John Lee kasi ang poll watcher na nandoon. So, sa Butuan. Sa Butuan. Sa precinct number 240. So, hindi ko talaga tinake up yung issue sa rally and even today sa atin, Ate Claire, hanggat hindi ko makausap yung testigo. Kasi si John Lee ang watcher doon, siyang testigo. Siya talaga testigo nito. So, binerify ko muna yung report niya, yung ipapakita natin sa ating mga kababayan ngayon, and then tinanong ko pa siya about other circumstances, and then eto na. So, papakita natin yan later, pero ito yung story. Oo, so, ang nangyari, nag-testing and sealing kahapon doon sa precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. So ito yung details mga kababayan. Precinct 240, Barangay Santo Niño, Butuan City.
Okay. Ang test ballot na binigay kay John Lee is test ballot number 9. Kasi sabi ko nga, 10 sila. 10 yan. 10 test ballots yan. 10 ballots, So, yeah. yes, 10 test ballots. So, test ballot number 9, ang sinid niya ay si Ching Plaza for mayor. Si Ching Plaza for mayor plus 8 councilors kasi hindi kompleto. 12 dapat yan eh. So 8 lang ang konsihal ni 8 or 9. I forgot what Yung makikita under natin her. yan dyan sa Under her, okay. ang under her. So sabihin natin 8. Si Ching Plaza for mayor and then 8 councilors kasi hindi nga kompleto. So in other words, syempre, poll watcher siya. Both straight siya sa grupo ni Ching Plaza, di ba? Yes, yes. Both straight siya. Kahit na yung straight is maiksi, both straight pa rin siya. 1 mayor, walang vice mayor, plus 8 councilors. Nang lumabas yung resibo, kinumpara niya. Sakto naman. Tama naman yung resibo doon sa balota. Ang problem, at dito natin matutukoy kung saan talaga ang daya nila. Nung tiningnan nila yung election return, hinanap yung ballot number 9. Ang lumabas doon sa election return sa screen ay si Lau Fortun, ang kalaban plus 12 councilors. Oh my God. So yan ang nangyari. Ulitin ko, mga kababayan, para malinaw sa inyo. Test ballot number 9. Ang nag-fill up ay poll watcher na ang pangalan ay si John Lee. Makikita naman nyo dyan yung kanyang pangalan. Pinirmahan niya yung kanyang report. Yes. At kinausap ko siya, ni-interview ko siya. And then, ang sinid niya for mayor ay si Ching Plaza, walang vice mayor, at 8 konsihal. Tumugma ang kanyang balota doon sa resibo. So in that regard, walang daya. Niya. Walang daya. Hindi nakita yung daya. Si Ching Plaza plus 8 councilor pa rin sa resibo. Pero nung tiningnan nila yung election return doon sa screen at hinanap nila ang ballot number 9, ang lumabas doon ay si Lau Fortun for mayor plus 12 councilors. So iba, opposite. Opposite ang lumabas. Ang kalaban ang lumabas doon sa election return. As they saw it in the screen, hinanap nila yung ballot number 9. So ngayon, nagkagulo na. Ang sabi ng teacher, sige, bigyan ulit kita ng isang test ballot number 10. Ito, pangalawa. So kanina yung sinabi ko mga kababayan, test ballot number 9. So test ballot number 10, binigay sa kanya at sinabi, i-shade mo yung dalawa. Kumbaga, i-overvote mo intentionally. So, ang ginawa ni John Lee, sinade niya si Ching Plaza at sinade din niya si Lau Fortun. Okay. Pero ang konsihal niya, 8 pa rin konsihal ni Ching Plaza. So, ang mayor lang, kasi ang mayor, isa lang naman iboboto mo. Isa lang naman iboboto mo. Pero, this is already test ballot number 10. Kanina, number 9 yon ha? So, number 10, sinid niya yung 2 mayor, si Ching Plaza at saka si Lau Fortun. Pero ang konsihal, kay Ching Plaza pa rin yung 8. Again, tugma doon sa resibo, overvote. Ang mayor, kasi overvote, 2 ang binoto eh. Tapos nandun yung konsihal. Pero uli, nung binuksan nila, nung tinignan nila yung election return, doon sa screen, hinanap ang ballot number 10, ang lumabas ay hindi overvote. Si Lau Fortun ang binoto plus 12 konsihal. Oh my God. Oo. So yan, dokumentado yan. Dokumentado yan. Kaya huli ang dayaan ng COMELEC ngayon mga kababayan. So Ate Claire, ipakita muna natin yung reklamo ni John Lee. Unahin natin yung page ng COMELEC. Bago ko muna ipakita, brother. So talaga palang nakakabahala at nakakatakot dahil yung mga online voters, yung mga OFW natin, na yung iba happy sila na nakita nila yung result, sa kanilang binoto natugba na lang, pero syempre wala silang access doon sa electoral returns, right? So maaaring ito na yung nangyayari. Doon ang daya. Kunyari, bibigyan ka ng tamang printed
voter receipt, pero behind that, binago ng makina. Binago Ayun. niya. So, kumbaga, hinausaw ng makina. Pinakita Okay. sa'yo, ito yung balota mo, ito yung voter receipt mo. Tugma, di ba? Pero Tugma. pagkatapos nun, Kampante ka, oo. dinoktor na ng makina at iba na ang binigyan ng boto. In this case, exactly, yun ang lumabas. Sa election Okay. return, nung tiningnan nila doon sa screen, hinanap nila yung ballot number 9, hindi si Ching Plaza ang nandun, kundi si Lau Porton, plus 12 konsihal. Iwalo lang ang binoto niya. Then sa ballot number 10, instead of overvote, kasi dalawa ang sinid niya for mayor, si Lau Porton pa rin ang binigyan ng boto plus 12 konsehal na hindi naman niya binoto yung 12. 8 lang 8 na konsehal ni Ching Plaza. Mga kababayan, ito po yung final ni John Lee. Ito po yung final ni John Lee. Ang pangalan po niyan ay Certificate of Challenge, Protest, and Decision of the Electoral Board. Certificate of Challenge, Protest, and Decision of the Electoral Board. So nandyan po, Clustered Precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. Andyan yung pangalan niya, John Lee T. Bulakdako? Buladoko. Okay. John Lee T. Buladoko. Mas klaro doon sa isa. Buladoko, okay. So, Agusan del Norte. So, ang nakalagay, please see the attached document. Sa pinirmahan pa niya, John Lee. So, pirmado yan ng chairperson ng Electoral Board and the third member, hindi po mirma yung poll clerk. Baka na-busy ito. So, ito, next page, Ate Claire. Ito na yun. So, ito yung sinulat, ha? Okay. Ito, handwritten ito. Ang title is May 6, 2025 date. Official Statement on Vote Count Discrepancy during final testing and sealing precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. Basahin na lang natin, Ate Claire, para malinaw. Sabi niya ay John Lee. Okay, ikaw na. Sige. Sige, Ate Claire, ikaw na. Ikaw na magbasa, brother. Ate Claire. Tuloy explanation mo. Okay, I, John Lee Tutor Buladako, hereby formally document a serious concern observed during the final testing and sealing of the vote counting machine assigned to precinct number 214, Barangay Santo Niño, Butuan City. Nawala. Mga kababayan, I personally cast 2 test ballots, 2, to verify the accuracy of the VCM. The following discrepancies were noted. First, ballot discrepancy. I properly shaded, take note ha, properly shaded. I properly shaded the name of Ching Plaza for mayor and selected the complete slate of 9 councilors under Bagong Butuan. So 9 pala, hindi 8. So, 9 lang ang councilors lahat na kompletong slate ni Ching Plaza. Hindi kompleto to. Actually, kulang ng 3 kasi 12 dapat. So, pero ang ibig niya sabihin ng complete slate, lahat sila. Vote straight ito. Vote straight. Under the Bagong Butuan team. However, upon checking the election returns generated by the machine, pinaklarify ko sa kanya ito. Saan nyo chinek yung election returns generated by the machine? Ang sabi niya, doon sa screen ng makina. It instead reflected Lau Fortun as the chosen mayor and listed 12 councilors under the 1 Butuan slate, contrary to what was indicated on the actual ballot and the corresponding voter receipt. So ang balota niya at ang resibo nagtugma, pero pagdating sa election return, binago na ng makina. Si Lau Fortun na ang binoto plus 12 councilors instead of 9. Both the ballots and the voter receipt accurately showed my intended selections, yet the ER did not. Okay. Second, ballot discrepancy. Okay. Overvote test. With the participation and approval of the BEI, ang BEI ang nagsabi sa kanya nito, members, Vilma Calio,
and the presence of 6 accredited watchers, a second ballot was intentionally overvoted as part of testing the VCM's response. Despite this, the machine again displayed the same incorrect ER outcome, Lau Fortun as mayor, and the full slate of 12 one-boto-one councilors, which did not match the contents of the test ballot. I immediately brought this issue to the attention of the Board of Inspectors, 3 BEIs present, and the school principal, Mr. Renante G. Laplana, who initially recommended returning the machines to the Commission on Elections for further evaluation. However, the BEIs resolved to continue with the manual verification of printed receipts before making any final judgment. This issue or situation raises serious concern over the reliability and integrity of the VCM, as it may constitute a potential case of electronic fraud or machine malfunction. I strongly recommend that this incident be escalated to the municipal election officer and the Comelec regional office for immediate investigation and resolution before election day. This statement is made to document the incident factually and to urge transparency, accountability, and prompt corrective measure to uphold the sanctity of the electoral process. Executed the 6th day of May 2025 in Butuan City. Signed, Janly Tutor Boladaco. Concerned citizen and observer. May contact number pa siyang binigay. Then, yung last page, yung pang 4th page, it's the second ballot discrepancy, more detailed ito. Now, with the participation and approval of the BEI, ito yung sinabi niya kanina, pero detalyado to ngayon. Vilma Calio and the presence of 6 accredited watchers, a second ballot was overvoted intentionally as part of testing the VCM's response. Again, ito na yung particular kasi yung kanina walang particular yon. I shaded both Ching Plaza and Lau Fortun for mayor. Now, when we already checked the election returns for the particular ballot number 10, ito yung sinabi ko kanina, or the screen, on the screen of the machine, it turned out that Lau Fortun was mayor and the 12 councilors of One Butuan instead of the 9 councilors of Bagong Butuan were voted for. In other words, I voted Ching Plaza for mayor and all the 9 councilors of Bagong Butuan. Despite this, the machine again displayed the same incorrect ER outcome, Lau Fortun as mayor and a full slate of 12 One Butuan councilors, which did not match with the contents of the test ballot. Conclusion, the actual receipt shows accurate results for ballot number 2, and it coincides with the actual ballot I used for voting, but the election return showed on the machine is different. Yeah. So, Grabe. malinaw naman yung kanyang narrative. Kaya nga, Ate Claire, confident tayong ilabas tong information na to because malinaw yung explanation ng poll watcher, pinirmahan, at in fact, nag-file talaga ng challenge or protest. Nag-file siya ng challenge or protest. Palapit na ilang araw na lang to, Attorney Glenn. So, yan ba ay nakarating na kay George Garcia sa Maynila, yung reklamong yan? At dapat paano nila aksyonan yan? Dahil kitang-kita, may testigo, may testimonya, at ngayon pa lang sa testing and sealing, talagang obviously intentional. Yes. Diba? Yung sa electoral returns na yan. Actually, ang advice ko kay Mayor Ching Plaza at kay Pastor Jesse Tiwakin, ito yung mga sinuportahan ako nito ni Pastor Jesse. I know him as a friend. Siya yung kausap ko kagabi. Ang advice ko is, sumulat kayo sa Comelec. And demand for a pull-out of all the CF cards or memory cards there are in those machines.
and subject them to independent forensic examination. So yun Yes. talaga, kaya dapat palitan. Dapat palitan lahat ng memory cards or CF cards or whatever they call it, and then subject them to independent forensic examination. So, since nangyayari na ngayon yan, sa testing and sealing pa lang, kitang-kita na natin na may dayaan. Ano yung mga ano pwede natin i-advise sa ating mga, tumatakbo na politiko, na kaalyado natin, na definitely dadayain talaga nila ito. So, ano yung gagawin dapat ng mga poll watchers sa mga bawat presinto, bawat lugar para mahuli Sandali lang, natin Ate Claire. Go ahead. Before we proceed to that answer, there's actually a second incident in Bocaue, Bulacan also today. Kanina lang. Si Tita Ling is one of my supporters back in 2019. So I treated her to lunch today because matagal na kami hindi nagkita. And she related to me na kaninang umaga, pumunta siya doon sa Bocaue, Bulacan, sa presinto niya para mag-observe. Hindi siya poll watcher, but gusto niya mag-test ng balot. Gusto niya mag-test ng balot. So, siyempre, pinagbigyan siya. Senior citizen din naman si Tita Ling. So, pinagbigyan siya. May balota siya. So, ang sinade niya, 12 senators. So, this is the way she shaded. 1, 2, 3. She actually shaded randomly. Random ang kanyang shading. So, random ang kanyang shading. But while she was shading, she was counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang nabuo ang 12. Pagkatapos, binilang uli niya. Exactly 12. Paglabas ng resibo, nakita ko yung resibo niya, ang labas, overvote. Oh my God. Tandaan nyo 2 beses niya binilang to. While shading randomly, binilang na niya yung shade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapos binilang uli niya, 12. And the receipt is in this phone. Paglabas ng resibo, ang nakalagay, overvote. So, meron din siya kasabay. Ang sabi niya, 12 din ang binoto ko, overvote din ang lumabas. So sabi niya, how on earth would it happen na magkasabay tayong naglagay ng balota, 12 ang binoto natin, ang lumabas, overvote. Yeah. My God. Ito, nag-test uli siya, Ate Claire. This time, ang tinest is yung local. Okay? Local, which is very close to her kasi local naman siya eh. Ang local, yung kandidato talaga niyang gusto. Si candidate number 2. Ang lumabas sa resibo, si candidate number 1. Okay. My God. Ang binoto niya, siyempre ang binoto niya, candidate number 2. Kasi yun nalagay yung kandidato niya. Ang problema, lumabas sa resibo niya, candidate number 1. So tinanong ko siya, nasaan yung resibo mo? Sabi niya, hindi ko na nakuha yung resibo ko kasi naging emotional na ako. I can understand that. Naging emotional siya kasi nga kandidato niya. Binoto niya, paglabas, si candidate number 1 ang lumabas. Ang binoto niya si candidate number 2. So, I think it's Santa Ana. Yeah, so ang ibig sabihin pala talaga, luto na ang halalan. So, paano natin ngayon to i-counter? Paano natin pigilan itong nangyayari? Kasi tulad nga ng OFW natin, bumoto na sila. Hindi naman nila alam. Hindi naman nila nakita yung election return dun sa mga bansa. Paano natin malalaman kung yung mga boto, una sa OFW, kung tama ba yung election return nila, and then now, ngayon sa Pilipinas na syempre, ilang araw na lang, tapos ganito yung nangyayari. So, paano natin itugunan? We direct this to the attention of poll watchers, sa mga poll watchers. Okay. I think you should copy, sundin natin yung ginawa nila Janle, na yung 10 test ballot, tiningnan nila dun sa election return kasi matitrace mo, ballot number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, how it was appreciated by the machine. I think it's the appreciation of the machine. So, tingnan ninyo. You insist sa BEI. Ito yung payo natin sa ating mga poll watchers ngayon, given this experience. Sabihin nyo sa BEI na tingnan natin doon sa election return, dyan sa screen.
hanapin natin yung ballot number 1, tama ba? Ballot number 2, ballot number 3, ballot number 4. Because these are sequential, makikita mo naman yan eh. So, that's one thing for sure. Now, pag lumabas yung ganitong problema na nagtugma ang balota at ang resibo pero hindi sa election return, iba, doon ang daya, you have to write to the COMELEC and demand for out of all the CF cards, memory cards, and subject them to independent forensic examination. O dapat i-forensic examination na. But then, kung nasa custody ng COMELEC yan, wala talagang tiwala dito sa sindikatong COMELEC, we can go that. But you have to demand. And then, to make sure na hindi talaga sila makagalaw, you also demand for a copy of the audit log ng vote, ng automated cheating machines and the audit log of the consolidation and canvassing system server sa munisipyo. So yung MBOC CCF pwede server. Pwede ito hingiin ng poll watchers. Itong mga ano na to. It's the candidates who should ask for that. Kasi pagkatapos na ng election yan, Ate Claire, yes. Pagkatapos ng election, they will print one copy of the audit log. Mahaba-haba yan. Dahil lahat ng transaction ng makina, ng voting machine, nandoon nakalagay. So we need to get a copy of that para ma-analyze natin kung walang mga bogus transmissions. Para ma-audit talaga natin, I would advise the candidates, mga kandidato ito, hindi ang poll watcher. Poll watchers. Ang mga kandidato, you have to ask for certified true copy of the audit log ng vote accounting machine or automated cheating machine ni George Garcia, and also the MBOC CCS server audit log doon sa munisipyo. I-compare natin yan. You can send it to us for analysis. Now, I would expect George Garcia not to grant it, the COMELEC not to grant it, but we should fight for that. Simulan ko, susulatan ko si George Garcia at ang komisyon niya. Yung komisyon o eleksyon. Komisyon o eleksyon. Magbayad ka ng komisyon, wala ng eleksyon. O kung hindi ka magbabayad ng komisyon, mag-eleksyon tayo. Kaya komisyon o eleksyon. Hindi commission on elections. Yeah. So, yung electoral returns, pwedeng hingiin ng poll watchers, right? Then, I believe, lahat naman ng mga local candidates ay may mga poll watchers sila. So, dapat talagang magmatsyag at bantayan talaga nito at i-demand nila ito. And may nakita tayong nag-comment dyan, Attorney Glenn, na sabi, magsuot daw talaga ng plain green para maipakita na dyan sa particular na precinct na yan, ay sa particular na lugar na yan, ay lahat, kunyari, majority naka-green. So, parang isa lang sa ebidensya, although hindi, isa lang sa ebidensya na walang pangalan, ha? Walang pangalan. I think clear. Plain. Yes. Plain lang. Plain. The voters, if you want to express your sentiments sa mga botante to, yes. Or watchers and the voters, if they want to express your sentiment, magsuot kayo ng green. Pag boto ninyo, walang pangalan, ha? Green. Kahit anong shade ng green, para makita nyo na maraming bumoto para sa kandidato ng oposisyon. Paglabas ng election return, balintad, ay di obvious na, kita nyo na, dinaya kayo. At siguro i-document din nila, no, yung mga local candidates. Hindi nyo kailangan sa loob na mag-video, pero sa labas siguro, i-document yung mga tao. Yes, pwede yan. Dyan, sa mga schools, may mga CCTV na tayo ngayon. Siguro nakikita naman natin kung yung eskwelahan na yan, dadagsain ng lahat na naka-green. So, grabe, Attorney Glenn Chong. So, nakakapanglumo. Kasi, kawawa naman yung mga kandidato na unang-una walang resources, pero nagsusumikap na sila ay maboto, tapos eto pala, gawa na yung halalan. So, talagang kailangan mag-ingay ng mag-ingay ang mga tao na dapat panagutin itong COMELEC. Diba? At ang Miro, sa tingin mo, ito ba, itong Miro ay may kinalaman ito at nag-connive sila ng COMELEC? Ate Claire, mga kababayan, walang election provider na makakapagpatuloy ng pagpapatakbo ng eleksyon na hindi under the dikta ng COMELEC. So si komisyon o eleksyon ang ring leader ng sindikato. Enabler lang ang Miro, ang system provider. Sila lang, they are the ones that enable the cheating. Pero the ones directing it, nagdidikta ay ang komisyon o eleksyon. Sindikato sa komisyon o eleksyon. Huwag nyo na tawagin yung commission on elections kasi hindi naman totoo yan eh. Ang tawag ko talaga niyan, komisyon o eleksyon.
Eh kasi kung kaya nga ginawa na ni Lisa Tanas na nakipag-usap sa COMELEC noong 2022, how much more na nasa power na sila? 'Di ba? Oh, yes, of course. Oh, imagine ha, Ate Claire, mga kababayan, yung affidavit ko na binuking ko si Lisa Tanas, si Wakwak, si Wakwak Lisa. Oh, nung binuking ko, 20 months na ang lumipas, pero hindi nila sinasagot. Oh. Yeah. Pinapabulaanan nila yung Polvoron video. Nga pala, Ate Claire, sama ko na. I'm directing this to the NBI director. Alam ko, kay Santiago. Hinihingi ninyo sa Bureau of Immigration ang travel records ko. So, ibig sabihin, iniimbestigahan nyo ako. Ha? Iniimbestigahan nyo ako, tinitingnan nyo kung saan ako napunta-punta. Hindi ako pupunta sa ibang bansa kung hindi ako imbitadong magsalita. O, kung hindi ako inimbita ng korte para magtestigo. Dalawa lang yan. The only exception is birthday ni Ate Claire because she's very special to me. O, yun. Thank you, brother. Now, kinuha niyo yung aking travel records. Mag-ingat kayo, ha? Kasi pag dinawit niyo ako dyan sa Polvoron video, simple lang ang sagot ko. That's what Marcos looked like 6 years ago when I started working for him. Oh. Yeah. Kaya sinare ko yung video because I believe that si Marcos yung nasa video na yan. Hindi yan AI. Because that's what he looked like when I first started working for him 6 years ago. And I will use the discovery procedures to make sure na mag-hair follicle si Marcos. Tingnan natin. Well, mag-ingat ka. Dalawa lang ang patutunguhan dyan. Mayayari si Marcos o malimutan mong huminga. Correct. So, alam naman ng taong bayan na lahat tayo tina-target. Yung mga kasama natin, mga vloggers, yung mga nakasama mo doon sa hearing sa TRICOM, mga Tradorcom, aware ka ba na pinadalan sila ng subpoena, yung iba may warrant of arrest. So, hindi na katakataka na ikaw ngayon ay iniimbestiga ng iyong travel record, whatever, kung ano man ang plano nila, alam naman natin na evil plan talaga yan. Lahat talaga tayo tatargetin. So dahil nga ngayon, panibago na naman to, brother, dahil nabuking na naman sila, ito talagang dokumentado, may nagreklamo at nakita natin sa testing and sealing pa lang, lutong-luto na ang eleksyon. So nakakalungkot lang. Yes, na-discover. Yeah, go ahead, brother. Actually, tulad ng sinabi ko, Ate Claire, mga kababayan, di ba, nagpadala ang European Union ng election observers dito sa bansa. Yes. Sinulatan ko nga si Ursula von der Leyen, yung presidente ng European Commission. Okay. 2 Mondays ago, sinulatan ko rin ang chief observer ng Election Observation Mission. She's a member of parliament ng Europe from Portugal. At sinulatan ko yung ambassador or head of delegation ng EU dito sa Pilipinas. All the 3 of them did not reply. Just to let you know. Just to let you know na kapag magpalabas ang EU election mission ng pabor na resulta, pabor sa komisyon o eleksyon, at least alam na natin nakakonsaba sila. Kasi sinulatan ko ang presidente ng European Commission, si Ursula von der Leyen. Inattach ko ang aking affidavit na final sa Washington, D.C. Yung declaration ko sa One American News Network na kaso ng Smartmatic. Inattach ko ang aking affidavit laban kay Lisa Marcos to prove the propensity of this wakwak to manipulate the elections. At inattach ko rin yung forensic examination report ni Richard Santillan to prove that I have fought a brutal and bloody battle against this syndicate. Despite that fact, wala silang kibo. So anong ibig sabihin nun? Kakonsabo kayo. At sige lang, tingnan natin kung anong i-report ng European Commission and I will debunk that. Anyway, nagpadala tayo ng sulat, just as I promised. And lately also, Ate Claire, as I promised you also that one, susulatan ko ang Facebook to demand the return of my account. So sinulatan ko
ang Sumagot na sila? Facebook dito sa Pilipinas at Facebook sa Singapore. Ordinarily, hindi sila sumasagot at hindi sila tumatanggap ng letter. Okay. But this time? But eventually, pinicturan nila at tinanggap. At pinaladala dyan sa Meta. Sa San Francisco, sa Meta, sa Menlo. Sa Menlo. California. Yes, sa Menlo. At inirefer sa kanilang abogado at sinulatan ako ng kanilang abogado, White and Case. Oh, wow. Ano daw sabi? Sinagot ako ng White and Case. Hinihingi nila yung URL ng Facebook. Ng account ko. Ang problema ko, Ate Claire, mga kababayan, paano ko makuha yung URL, yung Uniform Resource Locator ng aking account? I-suspended na nga ako. Hindi mo siya, pwede mo siya na na save before siya na delete. Hindi ko naman ginaganyan yung account ko, Ate Claire. Basta ako, I did not expect. Because in the last 15 years, hindi naman ako ginawa ng ganito. Dito lang sa panahon ni Wakwak Lisa Marcos. Ni Butod. Si Butod. So, ang ginawa nila, humingi sila ng URL, yung Uniform Resource Locator, kasi maraming glenchong daw, hindi nila ma-pinpoint. Okay. Batulad ng sinabi ko sa iyo, God is so good. Okay. God is with us in this battle. Na problema talaga ako, sana ko kukuha ng URL. Alam niyo saan ako kumuha ng URL? Saan? Sa disbarment case ni Carranza. Oh my God. Nakita mo yung URL dyan. Ayan andito ang URL. Ayan ang URL, ayan I know. http.com facebook.com.glenchong 754. 754. At meron pa ang Facebook ID number. ID kompleto. Na problema talaga ako. Sabi ko, Diyos ko, sana ko kukuha ng URL. Wala akong URL. And then all of a sudden, I remember, nga pala, pinapadisbar pala ako ni Wakwak. Nandun ang URL. O hindi, nagwagi si Wakwak. So ngayon, sinulatan ko ang Facebook. At sinabi ko, since you are going to investigate anyway, andito ang URL ko, andito ang Facebook ID ko, andito rin ang forensic examination report ng personally ko na pinatay ng mga pulis dahil sa pakikipaglaban ko para malinis ang eleksyon namin. Nandito din ang evidence na ang affidavit ko na final sa Washington DC, District Court of Columbia. At andito rin ang affidavit ni Wakwak Lisa Marcos na nandaya siya nung eleksyon. So, itong ginagawa nila, they're just giving me an avenue na ipakalat ko sa buong mundo na mandaraya nga si Lisa Marcos. And in fact, dagdag ko lang, Ate Claire, mga kababayan, tulad na ng sinabi ko sa inyo, alam ni Trump na mandaraya ang mga Marcos. At hinabol ni Bongbong Marcos at Lisa Marcos ni Baby M. Tandaan nyo hindi BBM, Baby M. Baby ni so hinabol ni Baby M at ang kanyang yaya sa libing ni Pope Francis. Nakita nyo? I'm sure hindi coincidental na nasa likod sila ni Trump, slightly to the left. Minaniobra yun ni Lisa Marcos na ilapit sila kay Trump. I just want to add this one. Kilala ko yung bruhang wakwak na yan. Ate Claire. Baka nagbayad na naman dun sa mga Baka may binayaran. Na ilapit sila kay Trump. Ilapit talaga para sila kay Trump. Sa picture, tsaka sa photo op. Ay, hindi naman siya nakuha Hindi nga siya nilingon ni Trump I know. May naniobra yun ni Lisa Wakwak sa Tanas na ilapit sila. Kasi nga gusto niya yon. Yun ang gusto niya. Ilapit niya si Baby M. Anong nangyari mga kababayan? Nakita nyo naman. Halos dinedma siya ni Trump. Hindi nga siya nilingon. At nakita nyo yung video? May nakita akong video na nung nag-usap sila, hindi tulad kay Biden, kinausap talaga siya. Pero si Trump walang ganon. Obviously, si President Trump was evading Marcos. Umiiwas talaga si Donald Trump kay Marcos. Si Marcos, pinipilit na niya ang sarili niya. Nag-i-stalk na Si Marcos is already a stalker. Si Baby M with his yaya
dakilang yaya, naging stalker na ni Trump. But Trump knows better. Itong mga mandaraya na to, they want to use me. So kaya siya dinididma sila ni Trump. Nung nag-usap sila ni Biden, anong sabi ni Lisa Marcos? I don't know kung narinig niyo yun. We invited Trump. Meron siyang sinabi, na-pick up ko yun. Sabi ko, aba, pininto pa niya kay Biden na magkalaban sila ni Trump, na inimbita niya si Trump. Nakasinghot yata. Nakasinghot ang aswang. Oo. Nakasinghot yata ng white powdery substance. White powder substance, Alam niya magkalaban si Trump at si Biden. Tapos sinabi pa niya na inimbita nila si Trump. O matapos nilang gamitin si Biden, doon na naman sila kay Trump. Na naman sila. So you see, Trump is obviously evading Marcos. Ate Claire? Yeah. Kasi nakarating naman na yung mga letters natin sa kanila. So definitely, di ba? Plus, yung mga ginagawa nila sa akin, yung mga assassins and everything na inform na natin. So I hope talagang mabigyan ng lesson itong mag-asawang kawatan, kidnapper, mandaraya, lahat na, di ba? So ang kinakakaba ng ating mga kababayan talaga, Attorney Glenn, ito nga yung dayaan sa halalan. So, paano yan? Kung for sure talagang intentional lang mandaya dahil nga dun sa testing and sealing na pinag-usapan natin kanina. Nakita na natin yun. Nakita na natin. Let's say for example, bawat presinto, bawat lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, ito talaga yung target nila. Paano natin, mapipigilan yung pag-declare nila na, let's say, itong candidate na ito, kandidato nila, na idideklara nilang panalo, pero yung pala, dinaya nila. So, paano natin mapipigilan ang mga mandarayang ito? Itong COMELEC at ang gobyerno ni Marcos. Baka. Ate Claire, ang first line of defense talaga natin dyan, yung mga poll watchers ngayon, especially this time, going to your question and answering it frankly, ang first line of defense natin mga kababayan, kayong mga poll watchers ngayon na nagbabantay, nagtitest sa final testing and sealing, because yung procedure na ginagawa sa final testing and sealing ay hindi nagagawin ulit sa day of elections. So ito yung pinaka-crucial time ngayon. Kaya nga meron tayong final testing and sealing days before the elections at sa 10 lang yung test ballots para mabusisi. Pagdating ng araw ng halalan, wala nang ganyan. Hindi na. Diretso-diretso na. Tuloy-tuloy na yung botohan. And then maglabas na ng fake ER. Fake na election return kasi hindi naman reflective of the will of the people. So, kayo mga poll watchers ngayon, whether you are accredited ng political parties, ninyo iba-ibang political parties, you have to do your job. You have to be extra careful. Example, itong ginawa ni John Lee na nag-test ballot sila pagkatapos binusisi nila yung election return per ballot. Tingnan niyo doon sa screen. Kasi ang balota pwedeng tumugma sa resibo. Okay? Ang balota mo pwedeng tumugma doon sa resibo. Pero hindi siya tutugma sa election return. So kaya nga sabi ko, Ate Claire, ang daya is nasa election return. Paglabas ng election return, daya na yan. So, pag transmit yan, tutugma yan lahat across the ladderized system of canvassing. Tutugma lahat yan. Sige, Ate Claire, go ahead. Doon lang sa mga common tao na hindi nakakaintindi technically, katulad ko, paano nila na-program yan na magkaiba yung result doon sa actual voting, then pagdating sa electoral returns, naka-anklat, nakakasada, kumbaga. Ate Claire, you have to remember that these machines basically are dumb machines. Kung magsasabihin natin bobo sila because they do not think, they do not operate independently of the memory cards or the CF cards, the configuration files. Okay, so, pag pinasok mo yung memory card or pag pinasok mo na yung memory card, CF card, nandun yung configuration files, nandun yung set of instructions kung paano niya bibilangin yung boto. So, pwede naman. Pag binasa niya, ang instruction is basahin mo yung balota ng tama. I-print mo ang resibo ng tama. Pero pagdating ng generate election results,
Pag-generate ng election returns, ibang set of instructions na yon. So, pwede mo nang sabihin, si ganito, give 25% of the votes, total votes cast. Si ganito, bigyan mo ng ganitong set of votes. So, percentage of nakakalibrate the... na doon, nakaprogram na talaga. Makakalibrate yan. Para rin algorithm. Yun yung algorithm niya. So, kasi separate instructions naman yan eh. Pagpasok ng balota, basahin mo ng tama. Mag-print ka ng resibo ng tama. So, the whole day, tama lahat. Tama lahat. The whole day na nagbo-voting yung mga tao. Habang nagbobotohan tayo, pwede, tama lahat. Balota, resibo, balota at resibo tutugma. But at the point na magpindot siya ng instruction, generate election results. Meron yan. Magpiprint. Nasa audit lang din yan. Lalabas yan anong oras pinindot yung generate election results. That's the time when the cheating comes in. Kaya mahalaga talaga ang pakikipag-ugnayan ng poll watchers at ng mga kandidato para mahuli natin sila. Kasi yung mga comment natin ngayon. But at this point, I think at this point, ang pinakamahalaga ay yung mga watchers at this time sa final testing and sealing. Once you generate the election return, ito presumably nag-generate na to ng election returns eh. Itong kay John Lee. Nag-generate na to ng election returns tapos binalikan nila. Tingnan nga natin uli kung paano niya generate yung saan siya kumuha ng boto for the election returns. And yun nakita na. Yung test ballot number 9 and number 10 hindi nagtuwa. So ang question is, kung nagtapos na sila, May 6 kahapon, nakita na talagang mayroon talagang illegal or discrepancy doon. No, this one's the first documented. This one's the first documented case. So ano yun, sinilyado na yung mga vote cheating machines? So gagamitin pa rin nila for sure. Paano? In this case, kasi ang nakalagay doon sa report, the principal has recommended to escalate it to the Commission on Elections and the regional director, di ba? So malamang, hindi ko na tanong yan sa kanya kung anong nangyari. Pero sinabi ko kay John Lee, I'll keep in touch with you. Tatanungin ko siya kung nasaan na yung makina ngayon. Kasi dapat ni-recall yan eh. Kung hindi yung makina, at least yung memory card for independent forensic examination. Dapat yun yung gagawin ngayon ng COMELEC. They should come out clean. Bakit kailangan pagamitin yun? Nakita ng may nakaprograma na. But we all know na intention talaga yan. As is. I think as is, the machine cannot be used. Kasi may question nga eh. Hindi niya yun pwedeng gamitin. Magpalit sila, palitan nila. Anyway, meron namang contingent ballots. Contingent machines. Paano yung contingent machine? Nakaprograma na rin. Ganun din. Ganun pa rin. So, mga poll watchers, you have to be very careful. Pagdating ng matapos yung test ballot na 10, mag-generate ng election returns, mag-demand kayo na balikan ninyo, tingnan ninyo yung ballot 1 to 10 kung paano niya binilang yon ang mga boto to produce the election returns. So, this is exactly what happened. Pag merong nakita kayong discrepancy, mag-file kayo ng tulad nitong final ni John Lee. Yung kababayan. Personal, ano ba yun? Certificate of challenge. Challenge and protest. Of the Electoral Board. Ayan. Yan yung final ni John Lee. So mga comment natin, sabi ni Joshua Solomon, kung ito man lang ang mangyayari, bakit meron pa tayong eleksyon? Ayun na nga, mga kababayan. Matagal na actually ginagawa to ng COMELEC. Again, I refer you to my video na 1 hour and 47 minutes. Kaya nga siya umabot ng 1 hour and 47 minutes dahil iniisa-isa ko yung ebidensyang nakalap ko mula noong 2010, 2013, 2016, and 2019. So humaba talaga siya because of that. Iniisa-isa ko yung mga ebidensyang nakalap ko pero hindi yun lahat ha. Hindi ko pa pinakita lahat. Yung smoking gun, yung sa crime scene, nakita mo talaga yung salarin. Sabihin natin si George Garcia, may hawak na baril na umuusok pa. Yun yung example ng smoking gun. I have 99 of those. Isa pa lang ang pinakita ko. Kasi kung ipapakita ko yung 99, baka abutin tayo ng 24 hours. So,
I encourage you to go to YouTube kasi nga wala ako sa Facebook for now at hindi ako mag-create ng Facebook account because I intend to sue them. Kakasuhan ko talaga ang Facebook at sinabi ko sa kanila, I'm going to sue you for actual damages, moral and exemplary under Article 32 of the Civil Code of the Republic of the Philippines. Republic Act 386 man siguro yata yun. Now, sabi ko, in the computation of exemplary and moral damages, the court will take into account 115 million Filipinos na tinakot ko na. So, nasa na ba tayo? Nawala ako go to YouTube and then search for my name, Glenn Chong, walang I, double N, walang I, and then Heaven's Warrior, Heaven's Possessive, Heaven's Warrior, and the video will come out. So, tingnan po ninyo yon. Kasi yun yung patunay na dinadaya nga tayo ng sindikatong komisyon o eleksyon. At ito, Ate Claire, mga kababayan, ulitin ko ulit. Nung nagsalita si Attorney Respicio about cheating, mga 3 araw lang kinasuhan agad siya, cyber libel, pinapatanggalan ng lisensya as a lawyer and a certified public accountant. Yung ano yan, yung page mo yan. YouTube mo yan. That one. Yeah. Marami na pala akong video. 5 na kasi nag-press conference din kami the other day. Oo, sige. Thank you, Ate Claire. Basta mahanapin mo yan. Glenn Chong, Heaven's Warrior. So yung first video na yan, yung para akong si Ernie Baron. Sabi ng kapatid ko, natandaan mo si Ernie Baron? Nakakorbata na white, na naka-necktie. Parang ikaw yun. Sabi ng kapatid ko. Hindi ko naman sinabi sa kanya na may video ako ni-release. Magaling talaga itong kapatid ko. Alam na alam agad niya. And then, so, sinasabi ko sa inyo, matagal na itong ginagawa ng COMELEC. Doon pala sa press conference namin, ang pinakita ko, smoking gun number 2. It's exactly the same as what happened in smoking gun number 1. Dinaya si Congressman Villapuerte, pinawasan ng 200 boto, ang kalaban dinagdagan ng 2 boto ng machine number 2. So dyan sa unang video, machine number 1 yan. Pero meron pang 98, 97 na natitira. So, malawakan talaga yung dalaan ng COMELEC. And they are encouraged to do it kasi wala tayong reklamo. Si Glenn Chong lang maingay. Nananakot sila. Tinatakot tayong lahat. Tignan mo si Attorney Respicio. Tingnan nyo. Diba? Attorney Respicio, kinasuhan. Itong video ko, mga kababayan, is floating there for 2 weeks already. For 2 weeks already, 2 weeks na. And then, in fact, yung kaibigan kong head cardiologist ng Makati Med, nag-message sa akin the other day. Sabi niya, Glenn, your video is all over TikTok about the cheating. And sabi ko, nakita mo, Doc? Sabi niya, it's all over TikTok. Marami akong nakita. Tapos sabi niya, thank you for making our elections honest and credible. Pero I should add na maka-baby M siya. Pero he appreciates, maka-baby M siya. Pero he appreciates the fact na someone is fighting to clean our elections. Yeah. Hindi lang naman ako, ikaw. Nandyan sila General Reo. Nandyan ang grupong 6. Nandyan si Jay Jimenez. Nandyan marami pa naman tayo. Kita ko kanina si Colonel Odonio. Colonel Odonio is probably 83 years old already. Si General Reo is 80. And they're fighting for the future of our country. Nandun sila sa rally kanina. So how much more tayo mga bata pa. Kaya nai-encourage ang sindikato to do this. Because nakikita nila, it's all right to cheat us of our votes. It's all right to rob us of our future. Tandaan ninyo, mga kababayan, sa bawat na pagdaya nila sa eleksyon natin, dinaya nila ang kinabukasan natin. Ninakaw nila ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Ninakaw nila ang oportunidad na lumago ang ating bansa, lumago ang kabuhayan ng bawat Pilipino, samantalang sila ang kumikita ng milyon-milyon o bilyon-bilyon. Tulad ng anong sinabi ko sa inyo, dati pa, sinabi ko, yung Resident Evil dyan sa COMELEC. Ang tawag ko talaga sa kanya, Resident Evil, kasi ito talaga yung promotor ng daya, pero wala na siya, nag-retire na.
Yung Every 12 time. billion na nakalimutan natin pag-usapan, the 12 Ay, billion sandali. ng Babalikan ko yan. Babalikan ko yan. yeah. Si Resident Evil, every time na may party sa bahay, namimigay ng pera. Siyempre, namimigay siya ng pera dahil marami siyang nakulimbat sa pagbenta ng boto mo, ng boto ko. Of course, ako, I keep fighting. Ulitin ko, 2 weeks nang lumulutang-lutang yang video niya yan. Kinasuhan ba ako ng COMELEC? Hindi. Hindi. Takot. Hindi ako kinasuhan ng COMELEC, hindi ako pinapadisbar, hindi ako pinapatanggalan ng lisensya as a CPA. Alam nila, mga kababayan, na yung ebidensya pinapakita ko is something they cannot refute in court. Alam nila yan. Alam nila yan, huling-huli ko talaga sila dyan. Hindi, si George Quintanar nga sinabi ko, ikaw nag-offer ka sa akin na kapag mag-usap kami ni Brillantes, wala na akong problema sa biliran. Ang tawag mo sa akin, congressman, so ibig sabihin, dadayain nyo yung eleksyon. Tumahimik lang ako. But I did not. Tingnan ninyo mga kababayan. I'm showing you a concrete example. Inano na nila ako. They enticed me. Tumahimik ka na dyan, Glenn Chong. Magiging congressman ka uli. Wala ka ng problema sa biliran. But I chose to be out in the streets telling the people, telling you about this. Because kung tinanggap ko lang yon, sarili ko lang ang mabibiyayaan at your expense. But I chose to fight outside. I chose to fight in the streets because if we succeed, lahat tayo mabibiyayaan. So that's what I'm calling on every Filipino to rise up today to stop this massive cheating once and for all. Because you never know. Basta ang sabi ko lang sa inyo, they're enjoying their life at our expense. Yeah. They are enjoying their life to the fullest at our great expense. Hindi nyo lang siguro mararamdaman yan. But down the road, you will realize that you have paid the greatest price for your inaction, for your apathy. Now that there are still people fighting, you have to stand up and make a move. Itong eleksyon na to, kapag nakita nyo hindi katanggap-tanggap, we should band together to rid our elections of this syndicate once and for all. Yeah. Grabe and yung... ito, 12 billion. Ate Claire. 12 billion na insertion doon sa Yes, BICAM. thank you Ate Claire for reminding me about that. Mga kababayan, kung natandaan nyo, nag-insert ng 12 billion doon sa Bicameral Conference Committee para sa charter change. So, nagbigay sila ng 12 billion pesos sa COMELEC para ipatupad yung charter change kasi meron yung expenses involved. Plebisito, di ba? Magpiplebisito tayo pag magkakaroon ng charter change. So, magkakaroon ng plebisito. That's the equivalent of an election. Pero itong plebisito, issue ang pagbobotohan natin kung approve tayo o hindi. So 12 billion ang inallocate niya. Actually, insertion yan ng sa Bicameral Conference Committee. 2 years ago? A year or 2 years ago? Now, ordinarily, mga kababayan, itong 12 billion, it reverts back to the national government. Excuse me. To the Bureau of the Treasury. Balik yan sa Bureau of the Treasury if it's a normal government office. However, the COMELEC is not an ordinary government office. It is a constitutional office. Constitutional office dahil nakalagay siya sa Constitution kasama ng Ombudsman, Civil Service Commission. Ito yung mga opisina ng gobyerno na mention specially sa Constitution. Commission on Elections, pero actually Commission o Election. Ombudsman and Civil Service Commission. Yung 12 billion, hindi yun bumalik sa National Treasury. Hindi yun nag-revert to the National Treasury because this is not a normal, ordinary government office. It's a constitutional office. Therefore, the 12 billion is savings. So, savings yan ng COMELEC. Nandyan yan sa kanila. Ikaw, George Garcia, hindi kita bibitiwan dyan. Hahanapin ko yung 12 billion kung nasaan yan ngayon. So, pinaalam ko to sa inyo mga kababayan so you will know.
Kasi baka pag hati-hatian lang nila yung 12 billion matapos dayain yung eleksyon natin. So hindi na ibalik sa National Treasury yung 12 billion, nasa COMELEC lang? Yes. Hindi yan nabalik sa National Treasury. Retained nila yan as savings. And baka mawala iyang savings na yan at paghahati-hatian pag nagtagumpay ang kanilang dayaan. So I'm putting this out to the public para alam ninyo and you will be reminded na yung 12 billion pesos ninyo nandyan sa COMELEC, baka paghahati-hatian yan matapos ang eleksyon. So, ni-remind ko lang kayo. And putting this back on the limelight, itong 12 billion na to, because this is a lot of money. Well, talagang malupit yung laban ng mga Pilipino dahil nasa kamay tayo ng diktadorya, masahol pa sa pinaka-diktador, di ba? Kasi ngayon, may digital, media na tayo, nakikita tayo, pero nakakapag-comment tayo kahit saan tayo naroon, pero harap-harapan talaga tayong nilalapastangan, inaapi, tinatakot, sinisindak nitong gobyerno na ito. Pero napakahalaga dahil napag-usapan namin dito, mga kababayan, ni Atty. Glenn Chong, at least mabigyan natin ng idea o ng edukasyon ang mga poll watchers at ang mga kandidato na lumalaban ng patas. So may nabasa ako kanina, ang worry nila, baka daw magiging madugo o takutin yung mga poll watchers kapag sila ay dinodokumento nila yung mga nakikita nilang discrepancy nga dyan sa electoral returns. So which is nangyayari to sa mga remote areas, di ba, Atty. Glenn? Yung mga marahas na marahas. So, pero Ate Claire naman, kung sa mga lugar naman na hotspots, pag normal ang BEI natin, our electoral boards are teachers. But in places where matindi talaga yung degree ng pagka-hotspot nila, mga pulis ang magpapatakbo doon. So in that regard, may protection naman yung ating poll watchers. Yeah, wag sila matakot. Yung mga poll watchers, wag po kayo matakot. Hindi dapat matakot. Hindi dapat matakot ang poll watchers. Sila dapat ang matakot sa atin kasi yung ating sandata ay katotohanan. Right? Yes. Para sa ating mga poll watchers, wag po kayong matakot. Wala naman pong mangyayari kung i-document nyo lang po ang nangyari doon sa presinto ninyo and then file the complaint. And then kung maaari, give it to us para we can voice it out to the public kasi you cannot anymore expect the mainstream media. Hindi mo talaga ma-expect ang mainstream media na i-carry yung mga story na ganito because kung sabo sila, si Lisa Marcos nga nagsabi sa akin, 1 million bawat buwan sa news editor. O si Lisa Marcos ang nagsabi sa akin yan, bayad yung news editor. Kahit pa isulat ng reporter, pagdating doon sa news desk, papatayin ng news editor, walang lalabas. Kaya nga news editor ang binabayaran, 1 million isang buwan. Kaya itong mga field reporters, wala rin silang kapangyarihan to voice out Wala silang kapangyarihan. Let's be honest about it. Si Lisa Marcos naman ang nagsabi sa akin yan. So I have every reason to believe it is true. So maliban na lang kung i-deny ni Lisa Marcos, edi wala talaga siyang pagkatao. Wak-wak talaga siya. Wow, wak-wak talaga. So anyway, brother, I'm glad na na-educate natin ngayong araw na ito ang ating mga kababayan at least, 'di ba, meron tayong sandata how to fight this dayaan nila. So alam na natin na simulan na ni John Lee and I hope gayahin ang ating mga poll watchers kasi usually ba hanggang kailan itong testing and sealing? Like days before? They should end about 3 days before the elections. So hanggang Friday siguro. Yes, hanggang Friday siguro, Ate Claire. May testing and sealing sa iba't ibang lugar. And then, meron pala akong sa mga kandidato. Itong mga makina ngayon, pag testing and sealing, dadalhin niya doon sa presinto, di ba? Dadalhin niya doon sa presinto. Oo. And then, ibalik ulit yan doon sa storage or normally sa office of the principal or sa storage nila, designated storage, may bantay naman na police. Pero it's better for you also na magpadala kayo na magbabantay doon. Yeah. Ang nga pala, Ate Claire, i-mention ko lang to because tumawag yung isang kaibigan natin kanina. Dyan sa Negros, may isang tumatakbo dyan na mayor na sa ibang distrito. Mayor siya sa ibang distrito pero tumakbo siya ngayon for an office sa congressman
sa ibang distrito. Dalawa So yung ang question tinakbuhan niya? ngayon, no. Tumakbo siya as mayor in one district. Okay. Pero, ngayong eleksyon na to, hindi siya tatakbo mayor doon sa distrito na yon. Tatakbo Okay. siyang congressman in another district. So ang question dyan is, pwede bang magpatuloy yung mayor tumakbo na hindi na siya resident dyan? Kasi, pag nag-file ka ng certificate of candidacy as congressman in another district, dapat resident ka doon for at least 1 year. So kung resident ka doon, hindi ka na mayor ka pa rin ba doon sa kabila? Yeah. Kung lumipat ka na ng tirahan? Niresolve ba ito ng COMELEC? Hindi. O anong ginawa ng DILG? Dapat tinanggal mo as mayor yan kasi hindi na siya resident dyan. Lumipat na siya. O kung hindi naman siya lumipat, bakit ninyo inalaw na mag-file ng certificate of candidacy? Somebody has to answer, either the COMELEC or the DILG. Na-i-is ka, ano na ba yan? Nag-file sila ng petition. Nag-file sila ng petition sa COMELEC. Ewan ko kay George Garcia. George, sagutin mo yan. At George, kanina dapat bumaba ka dyan sa trono mo. Inaantay kita. Sinugod na talaga kita sa bakuran mo kanina, George Garcia. Sinugod na kita sa bakuran mo. At hinahamon kitang kasuhan mo ako. Siyempre, takot ka, bakla ka. Takot sa takot kaso. Mo lang. Takot mo lang talaga. Hindi pa tayo tapos. Meron pa akong hawak na ibang ebidensya, hindi ko pinakita lahat. Of course, hindi naman ako bobo. Papakita ko to. May mga makinang... imagine natin, Claire. Imagine may mga makinang just before transmission na iba ang serial number. Nung nagbutuhan, ito yung serial number. Just before transmission, na iba na yung serial number. Paano ba? Anong kalukuhan yan? Hindi ko pa pinakita lahat. Hindi ko pa pinakita lahat kasi syempre naman, ibubulaga ako doon sa kanilang mukha. Tingnan natin. Well, takot ko at wala sa kaso. Nakasuhan ka. Dapat ayaw nila kasi mabulat-lat lahat eh. Kasi kung, di ba, ang hilig nila magkaso-kaso, kung ikaw ay nagsasabi ng hindi totoo, di ang dami, panalo na sila. Di ba? Noong 2023 pa lang, na nag-sign ka ng affidavit mo, then sinulatan mo ang Congress, yung mga, yung mga kongresista doon. Nalala mo, na pinapa-open mo yung investigation dahil kinakampihan nila si Satanas dahil laparuhon mo yung bruhang. Sampalin. But anyway, we're thankful dahil may isang Glenn Chong na walang pagod na lumalaban dito sa mga mandaraya sa ating bayan. So, Attorney Glenn, panghuling salita mo. Alam mo yan, partner tayo dito ever since. Mula pa nung when we first naging magkaibigan tayo. At huling alindog ko, lalabanan natin. Hanggang ngayon. Ako, I'm very grateful kay Ate Claire, mga kababayan, because now I don't have the Facebook that I relied to reach out to you. Yung sa YouTube naman, konti pa lang naman yung nag-subscribe and I don't expect it to... anyway, I'm very grateful. I want this to be public talaga. I'm very grateful kay Ate Claire for giving me this opportunity that I can still reach out to you. Kasi for the time being, krinipol nila ako, but I found a way to tell people about what they're doing. Yung ebidensya ng dayaan natin, yung pandaraya ni Lisa Marcos, kaya nga iniiwasan talaga siya ni Trump, and I want you to know that. Ako yung nakikiusap sa inyo, don't let these things happen na wala man lang punishment para sa kanila. Because every time na nakikita nilang nakakalusot sila, they will continue doing and doing it. Until ang lalahat ng uupo ay crime lord, drug lord, wetting lord, ano pang lord na wala sa langit. So kawawa tayong lahat. So kung meron namang bagong mangyayari o meron pang dumating na mga ebidensya, asahan nyo, babalik ulit kami ni Ate Claire. Magbabalik ulit kami ni Ate Claire to inform you. So Ate Claire, thank you very much, mga kababayan. I hope
lalong-lalo na sa ating mga poll watchers, do your job. Gawin nyo ang kaya nyong gawin na mabuking natin tong dalayaan nila. Kasi pag marami pang ganitong mangyayari, then you have already the biggest evidence so far, even before elections. So, Ate Claire, maraming salamat mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alright. Thank you very much, Attorney Glenn Chong. Alright. So mga kababayan, maraming salamat at please share itong video na ito kung gusto nyong i-reel or whatever para mas maraming makakanood sa TikTok kung saan man. At labanan natin na doon sa mga kapapasok lang, balikan niyo po yung first part ng aming interview, ng aming vlog dahil doon po ninyo malalaman kung paano malupit o malawakan dayaan ngayon pa lang. Thank you.